Okay, magandang gabi po mga kapatid, mga kaibigan at sa mga kapatiran na nasa Facebook Live nanonood. Pagpatuloy po natin ang ating pong pag-aaral sa mga iba't ibang translations ng English Bible hanggang sa tayo dumating sa mga Tagalog versions o translations. At sa gabi ito ay ang patungkol sa Revised Standard Version. Isa sa mga lumang Bible na napunta sa akin ay Revised Standard Version. Ito yon, no? Ito. At maalala ko, itong version na ito ang ginamit ko sa Bible College. Noong ako ay nagsisimulang mag-aral sa classroom tungkol sa Bible. Pero mula pa sa elementary days hanggang high school ay King James version ng English ang akin pong ginamit. Meron ako noong isang maliit pocket Bible at ito King James. Maalala ko, ang mga memory verses ko ay nasa King James. Saka na lang ako nag-revise version noong napunta ako sa Bible College. Yun ay siguro kasi mas magaan ang English nito, no? Kaysa sa Old King James Version. Yung King James Version kasi, katulad ng ating pag-aaral nung nakaraan, lumang English yon, no? Shakespearean English. At pag binasa mo, yung dila mo'y hihirapan. No? Ang Revised Standard, mas moderno. No? Moderno ang pagkaka-English. Ayan. Kaya pasadahan natin ang background nito. Tapos tutungo tayo doon sa kung paano ito tinanggap ng mga tao noon sa Amerika at kung ano ang mga kalakasan nito, strength, at saka yung kahinaan din naman ng version na ito. So, sa pagsisimula, ito ay isang English translation of the Bible published in 1945 hanggang 1952. Kung bakit ganoon ay sapagkat putol-putol, no? Hindi sabay-sabayan. Halimbawa, ang New Testament was first published in 1946. Ang Old Testament ay 1952. At nagkaroon ng mga revisions kung saan ay dinagdag nila yung apocryphal books. 1957 yon. No? Yung apocryphal books, kung hindi pa tayo familiar, ito yung mga aklat na hindi tinanggap ng mga Hudyo na bahagi ng kanilang pinaka-Bible, the Old Testament. Nga ba, no? Sa Old Testament ngayon, merong 39 books. Subalit sa mga Hudyo, hindi 39 ang bilang nila kasi mayroong mga pinagdugtong nila o pinagsama nila. Katulad ng 1st, 2nd Kings, lahat yun, Kings sa kanila. 1st, 2nd Chronicles, isa lamang yon, no? Ngayon, sa Bible nila, ng mga Hudyo, hindi nila tinanggap itong mga tinatawag na apocryphal books. Isa pa, itong mga apocryphal books naman ay hindi nila sinasabi na sila ay inspired by God. Wala doon yung expression na, "Thus saith the Lord." King James yun. Sinasabi ng Panginoon. Wala yung expression na yun sa mga apocryphal books. Kaya hindi nga ito considered as part of the Old Testament or the Bible. Ayan, no? Pero noong 1957, isinali ng Revised Standard Version yung mga apocryphal books. We'll be studying more about the apocryphal books sa hinaharap. And then, mayroon ding na-revise na New Testament in 1971. So, yan ang background ng Revised Standard. At ang American Standard Version, no, ay ang ni-revise nila. Yun ang basihan ng Revised Standard Version. Yung American Standard Version 1901 na pinag-aralan natin last week. Ang intensyon ng mga revisers ay para magkaroon ng readable, madaling basahin, at literally accurate. Di nga ba yung American Standard Version ay literal translation? Parang halos word for word ang pagkaka-translate. At dahil nga sa word for word nito, ang mga idioms, idiomatic expression ay nawawala ang tunay na kahulugan. Yan, no? Pero ang layunin ng mga revisers sa Revised Standard Version ay
maging readable, madaling basahin, at saka accurate din. Tama din ang pagkakatranslate. Also, it is to put the message of the Bible in simple, payak lang, enduring words that are worthy to stand in the great Tyndale King James tradition. Gusto nilang gayahin yung King James Version sa kanyang standard. Magandang layunin, ano? So, paano ginawa o paano nagsimula itong idea ng revision of the American Standard Version? Alam natin, ang ESV o American Standard Version published in 1901 ay mula sa Thomas Nelson and Sons publication. At noong 1930-32 ay pinag-aaralan kung kinakailangan bang i-revise ang American Standard Version. At 1937, napagpasihan ng isang grupo, tinawag nilang International Council of Religious Education, na simulan nga ang revision ng American Standard Version. So pumili sila ng 32 scholars, nagsama-sama ang mga ito, at ang funding ay mula sa publisher ng ESV, ang Thomas Nelson and Sons, at ang kapalit ay 10 taon na sila ang magpapublish noong magiging revised standard version. Ayan, no? Yun ang arrangement. Kaya inumpisahan, no? Ang pag-revise American Standard Version. At bakit nga ba tinawag na Revised Standard Version? Kasi yung American Standard Version ay tinawag nilang Standard Bible. Tanggap ito ng mga seminaries or mga Bible schools ba. Kaya Standard Bible ang tawag nila. Ngayon, dahil i-revise nila itong Standard Bible, the American Standard Version, kaya sabi nila, tawagin na nating Revised Standard Version. Kaya doon nanggaling ang pangalan niyang Revised Standard Version. At ang text na ginamit nila, yung Hebrew text at saka Greek text, ay ito, no? Yung Nestle Aland Greek text, yun ang translate nila sa English para sa New Testament. At sa Old Testament naman ay ginamit nilang Hebrew Masoretic text para maisalin nila ang Old Testament into English. At paano tinanggap itong translation na ito? Merong hindi madaling pagtanggap kasi mayroon silang seryosong pagkakamali o pagkaka-mistranslate sa isang verse na pinalagan, no, inayawan ng mga naniniwala sa Panginoong Jesus, sa Christianity. Ayan, no? Sa Isaiah 7:14 ay naroon yung prophecy na ipapanganak ang Panginoong Jesus ng isang birhen. At yung word na birhen sa Hebrew ay alma, at sa halip na translate nila ng birhen, katulad ng pagkakatranslate ng King James Version at saka ng American Standard Version, mas pinili nila na i-translate yun sa salitang young woman. At ito ang dahilan kung bakit hindi tinanggap ng mga denominations o ng mga naniniwala sa Panginoong Jesus ng mga panahon na i-translate ito. No? At ang Hebrew word kasi na alma, I translated as a young woman of childbearing age who had not had children and so may or may not be a virgin. Pero ang idea ng kapanganakan ng Panginoong Jesus ay sinasabing ipapanganak siya ng isang birhen. At yun nga isang miracle. So sa pagta-translate nila sa salitang alma na young woman, nawawala doon yung idea ng miracle birth of the Lord Jesus Christ. Isa pa, yung Greek Septuagint version ng Old Testament. Ito yung version na mula sa Hebrew na isalin sa Greek. Septuagint version yon, no? At kuminsan tinatawag ito na LXX 70, representing the 70 scholars na nag-translate ng Hebrew Bible into Greek. Yung ginamit na word doon ay Parthenos, which translates as virgin. Yun ang isang basihan.
So dapat ang word na alma ay na-translate sana ng virgin. Pero hindi nila ginawa ito. Kaya, dahil doon ay sabi, nanumbalik yung tinatawag na King James Only Movement. Mayroong isang movement sa Amerika, pinapangunahan ng mga denominational pastors. Katulad nitong si Luther Hacks, pastor siya sa Rocky Mount, North Carolina. In-announce niya na susunugin daw niya ang isang kopya ng Revised Standard Version sa isang niyang mga sermon noong 1952. At noong pinuntahan siya ng media, sinabi lang naman niya na yun lamang fraud, yun lamang pagkakamali ang kanyang susunugin. Isa pang pastor ng Southern United States, sinunog niya ang isang kopya ng Revised Standard Version sa kanyang pulpito. At sinasabi niya it was like the devil because it was hard to burn. Tapos yung abo dito, ipinadala niya sa isang nagangalang Wiegel na chairman ng ng Renation Committee. Ayan. Maliban doon sa hindi pagtanggap, ay nagkaroon pa ng maraming suliranin ang Revised Standard Version dahil sa kanyang mga editions. Nabanggit ko na sa unahan na sa kanyang edition, 1971, ay tinanggap niya yung apocryphal books. Apocryphal books na under question ito ng mga nakakaalam sa kasaysayan ng mga aklat na ito. Noong 1957, ang dahilan bakit tinanggap ng RSV o Revised Standard Version ng apocryphal books ay sapagkat mayroong isang church na Episcopal Church sa Amerika ang nag-request, humiling na isama nila ito. At pinagustuhan naman nila. Kaya isinama ang mga apocryphal books. Isa pang tawag sa apocryphal books ay Deuterocanonical books. Deutero, the second time, canonical. Pangalawang beses o pangalawa siya na tinanggap. Parang gano'n, na bahagi ng aklat. Pero sinabi ko na sa inyo, ang mga Hudyo na nakakaalam ng kanilang sariling aklat ng Lumang Tipan, hindi nila ito tinanggap. Alam nila, kilala nila yung mga books nila. Hindi lamang yung Episcopal Church ang nag-request, mayroon ding mga Protestant Christians ang gusto na maisali yon. Well, lalo na ang Catholic Church kasi pinapaniwalaan na sa mga apocryphal books ay mayroon silang patunay sa kanilang kakaibang mga doctrines na wala sa Bible. Yun ang isang reason bakit ang apocryphal books ay gusto nilang maisali sa Bible. At upang maging acceptable pa ang Revised Standard Version, parang politician ng mga revisers, magustuhan ito ng Orthodox Church, kaya sinali nila ang mga apocryphal books ito. Katulad ng 3rd and 4th Maccabees at saka Psalms 151. If you remember, the Orthodox Church, isa itong church na humiwalay sa Roman Catholic Church. So yan ang background na mapagbabago. At sa New Revised, sa pagbabago-bago ng editions ng Revised Standard Version, ay sinubukan nilang alisin yung archaic. Pag sinabi ng archaic pronouns, archaic words, mga luma. Luma na mga salita o luma na mga panghalip pronouns. Katulad ng thou, thee. Maalala ko sa Bible School noon ay meron kaming mga prayers. Mayroong mga naglilid ng prayers na ginagamit itong thou, thee, referring to God. At mayroong verb forms naman na hast, deeds. At ito iniwasan na ng Revised Standard Version. Well, maganda siguro kasi makaluma ngayon. Sa halip, ginagamit na lamang yung modern na you. Yan, so mayroong mga 85 alterations na binago sa Revised Standard Version noong 1959. At it was introduced in the printing of the RSV in 1962. May problema na naman, 1 Timothy chapter 3, verses 2 and 12 patungkol sa qualification ng isang bishop. Ang naunawaan natin sa 1 Timothy chapter 3, ang bishop o elder o presbyter ay may asawa. Yun ay sapagkat ang ginamit na translation ay husband of one wife.
Meaning, he is married. No? May asawa siya. Kailangan sa Revised Standard Version ay hindi ganoon ang pinapalabas. Pinapalabas na pwede yung binata, pero kung siya ay may asawa, pwede. Basta, minsan lamang siyang kinasal. Kasi ang ginamit nilang translation ay married only once. Kung married ka, only once. Pero pwede rin na hindi ka married. Kasi gusto nilang palabasin na ang mga binata, no, ang mga walang asawa, ay pwedeng maging bishop, pwedeng maging elder, pwedeng maging presbyter. Iisang tinutukoy nito. No? At alam natin na yun ang doctrine ng mga denominations. Mga pastor nila, bata-bata pa, binata, walang asawa. No? May mga obispo na nagpapakilala. Matanda na sila pero wala silang asawa. So yun ang gustong gawin ng Revised Standard Version. Pinapanigan niya yung aral na yun. Subalit alam naman natin na 1 Timothy chapter 3 na ang tinutukoy talaga na elder ay may asawa. Bakit? Kasi sinasabi niya mayroon siyang family. Sabi ni Pablo kung ang isang elder ay hindi niya kayang pamahalaan ang kanyang sambahayan, paano niyang pamamahalaan ang iglesia ng Diyos? So maunawa natin, kailangan niya yung experience ng pamamahala. Una sa kanyang pamilya, maliit lang noon na grupo. No? Kung hindi niya kaya ito, kakayanin ba niya yung Church of God na napakaraming mga tao? Kasi nga requirement, hindi lang basta may asawa. Ang requirement ay may mga anak. At hindi lang basta may anak. Mga anak na mananampalataya. At hindi lang basta anak na may mananampalataya. Hindi maisusumbong sa pagiging suwail. Kaya understood, may asawa, family man ang isang elder, bishop, or presbyter. Pero nawalan ng kabuluhan yun dahil sa translation ng Revised Standard Version na married only once. Na parang sinasabi, kung hindi ka married, okay lang. Kung married ka, dapat once lang. Hindi yon. Okay? Yan ang sa mga binago nila sa mga editions nila. Restoration of Mark 16, 9-20. Ibig sabihin, binalik nila, ibig sabihin, dati tinanggal yan. Sa una nilang version, ay inalis nila ang Mark 16 verses 9-20. Itong hawak ko na Revised Standard, nilagyan ko ng tanda. Ayan, no? Putol. Dito, footnote na lamang yung verse 9-20, maliliit na litra. Footnote, inilagay sa baba. At meron silang paliwanag na kasi daw, wala daw yan doon sa isang manuscript na ang edad ay 4th century. Well, sabi ni Brother Robert Taylor, kung yun ang basihan ninyo na wala yan sa 4th century manuscript, bakit naman yung ibang mga aklat na wala din naman sa 4th century manuscript ay hindi niyo tinanggal? Bakit ito lang Mark 16, 9-20 ang tinanggal ninyo? Yung iba, kahit wala naman, isinama pa rin ninyo. Kasi, mga kapatid, dito sa Mark chapter 16, nandito kasi ang katuruan patungkol sa kaligtasan na sinasabi ng Panginoong Hesus, he who believes and is baptized shall be saved, and he who believes not shall be condemned. Ay marami sa mga denominationalists ayaw maniwala tungkol sa baptism. Kaya mas maganda sa kanila, alisin yun. See? At saka ano pa? Chapter 16 verse 20 ay sinasabi na ang mga alagad ay nagsihayo, nangaral, at pinapatunayan ang kanilang aral ng mga miracles. Ang mga modernist, mga kapatid, no? Ayaw nila ng mga miracles, hindi sila naniniwala ng miracles. At samantala sinasabi ng verse 20 na sinamahan ng mga miracles ang mga pangangaral ng mga apostoles. Kasi nga wala pa silang Bible na patunay noon, wala silang New Testament na bubuklatin. Na sa aklat na ito, sa kapitulong ito, sa versikulong ito, ito ang sinasabi ng Diyos. Wala pa silang ganoon. No? So kailangan nilang gumawa ng miracle na ito ang totoo, ito ay galing sa Diyos. Tapos gagawa sila ng miracle, ibig sabihin patunay ito na sila ay galing sa Diyos. Wala pang ganoon. Ayaw ng mga modernist yung miracle. Kaya makabubuti para sa mga revisers, sabi nila, para tanggap sila ng mga taong ito, tanggalin na lang natin, ilagay sa footnote. Pero doon sa edition nila or the next edition nila, ibinalik yan. Ibinalik. At katulad din ng iba, na bahagi ng Bible na tinanggal nila dati ay ibinalik. John 7:53, 8-11.
Luke 22:19-20, binalik din nila yan. Luke 24 verse 51, binalik nila. So ito palang mga revisers ng Revised Standard Version ay mahilig sila sa tanggal kabit. Tinanggal nila tapos binalik, tanggal balik, parang gano'n, no? Inconsistency ang kalalabasan nila. Another thing, Luke 22:43-44 ay isa rin sa mga binalik nila, at meron silang footnote. Ito, maganda itong footnote doon sa kanilang mga revisions, no? Tungkol sa monetary values, di ba may nababasa tayo sa Bible na denarius, at nagtatanong tayo, ano yung denarius? Magkano yung denarius? Ito. Dati sa American Standard Version ay sinasabi na ang isang denarius ay 20 cents. Sa Amerika yon, alam nila ang halaga ng 20 cents. Noon yung 20 cents, no? Pero sa pagtakbo ng panahon, nababago yung monetary value. Kaya sa Revised Standard, sinabi nila, ang isang denarius ay isang araw na sweldo. O yun, naiintindihan natin yon, isang araw na sweldo. Kaya kung magkano ang araw ngayon ng isang manggagawa, yun ang kahulugan ng isang denarius. Okay, maganda yun na pagbabago gawa ng Revised Standard Version. Tapos yung Book of Revelation, tinawag nilang The Revelation to John. Sa kanilang New Edition, binago ng The Revelation to John the Apocalypse. Okay, ngayon, ano ang strengths, kalakasan ng Revised Standard Version? So mapapapansin nyo mga kapatid, no? Hindi tayo bias, hindi natin pinapakita yung masama lamang na side ng isang translation. Mayroon din kalakasan, strength ng mga versions na ito. Ganoon din ang ginawa natin sa American Standard at saka yung sa King James Version. So sa Revised Standard Version, it was putting the ESV, American Standard Version, into modern English. At strength niya yun, no? Kasi nga mahirap unawain yung English ni Shakespeare sa 1611, King James Version. Mahirap din naman yung English ng American Standard Version kasi literal yun. Literal na translation. Hindi siya smooth English. Ang ginawa ng pinagaan niya, no? Pinadali niya, modern English. Kaya ko nagustuhan siguro ito noong ako ay nasa Bible College, no? Na ito pinaka-study Bible ko eh. Not knowing of the weaknesses. Tapos isang araw, sabi sa akin ng isang missionary journey, that is the most liberal translation of the Bible. Sinabihan ako, no? Nagulat pa ako. Kasi hindi ko pa napag-aralan. Baguhan pa yata ako noon. Mga siguro first year o second year ako sa Bible College. So sinabihan ako, that is the most liberal translation of the Bible. Wala pa naman noon yung mga bago na katulad ng New King James. Yung New King James, mai-recommend ko. No? Pag-aaralan natin yon. Wala pa yan naman noon. So, ito, no? Modern English. At for the most part, the language is smooth and well expressed. So, strength niya yun, no? Smooth yung language niya, well expressed, okay na, no? And then they tried to recapture the style of the King James Version. Di ba yung King James Version medyo may pagka-poetic siya? No? Gusto nilang makuha din yon. Kaya doon sa Lord's Prayer, yung you pray like this, Matthew chapter 6 verse 9, no? Minintain nila yung sa Old King James. Our Father who art in heaven. Na-maintain pa rin nila yung archaic, yung lumang Tagalog, English. Isinali pa rin nila doon. Kasi gusto nilang maging katulad ng style ng King James. Pero napanatili pa rin nila, naiwan pa rin yung archaic words. And then letter D, some improvements have been made in the text since the ESV to make it more accurate. Kasi nga, ang ginamit ng Revised Standard Version revisers or translators ay yung critical text na mas bago kaysa doon sa textos receptos na ginamit ng King James Version sa pagta-translate. Karagdagan na strength niya with a question mark. Yung aking pinaliwanag noon sa American Standard Version na kung saan yung tetragrammaton, YHWH, ay hindi na Jehovah ang kanilang translation. Diba? Sa American Standard Version, na gustong-gusto ito ng mga kaibigan nating Jehovah's Witnesses, kasi yung word na YHWH ay ginamit yung word na Jehovah. Sila ay Jehovah's Witnesses. Kaya gusto nila yon. No? Ngayon, sa Revised Standard Version, hindi na ganoon.
Kasi nga, sa pagpapaliwanag ko noong nakaraan, yung YHWH na pangalan ng Diyos sa lumang tipan ay hindi binabasa ng mga Israelites o ng mga Hudyo. Sa paniniwala na magagamit nila ang pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan. Isa sa mga 10 Commandments, thou shalt not use the name of the Lord in vain. Sa takot nila, pag nabasa nila nakita nila itong YHWH, hindi nila babasahin yan. Sa halip, sasabihin nila na Adonai, which means Lord o Panginoon sa ating Tagalog. O kaya ay Elohim. Yung word na Elohim, ay ibig sabihin ay God or Diyos. Ayan. No? So yun ang kanilang paraan ng pagbabasa sa YHWH. Hindi nila binabasa talaga yon. Kaya ang Revised Standard Version, kung sa akala nila ay Adonai ang pagkakabasa ng YHWH, gagamit sila ng word na Lord. Kapag Elohim naman ang pagbasa ng mga Hudyo o God, gagamit sila ng word na God. Yan. No? But never Jehovah. Okay. So, itong ating mga verses ngayon, hindi na Jehovah. Meron na silang Yahweh. Pero yung mga vowel sounds, yung mga vowel doon, dinagdag lang yun, mga kapatid. Kaya sabi ko nga sa inyo nung nakaraan, huwag tayong pumayag na sabihin lang saksi ni Jehovah na Jehovah talaga ang 100% na pronunciation ng YHWH kasi walang nakakaalam yan. Okay? Pero yan ay isang masasabi nating strength ng RSV. Hindi na pinayagan na ganoon. And then next na strength niya ay yung text, Greek text at Hebrew text na ginamit niya, yung mga mas bago. Kaysa doon sa textos, receptos na luma. Bakit mas maganda yung bago na mga text, Greek text at Hebrew text? Kasi mas marami ng mga nadiskubre na mga manuscripts. Itong mga nadiskubre mga manuscripts ay nakatulong sa mga bagong mga ginawang Hebrew text at saka Greek text. Yun lang naman. No? At ang mga weaknesses, ito na ang mga weaknesses, kahinaan niya. No? Some of the changes made by translators has caused no little concern. Hindi maliit na concern para sa mga Bible scholars ang ginawa nilang mga pagbabago. Katulad ng ipinaliwanag ko na sa Isaiah 7:14 na yung word na Alma ay sa kanila young woman. O sa King James, virgin yan. Ang Tagalog Bible natin gumaya sa Revised Standard Version. Ginamit niya ang isang dalaga. Di ba? Ang isang dalaga not necessarily na birhen. May mga dalagang ina. Di ba? So, inalis nila yung idea ng isang miraculous conception. No? Ang pagbubuntis ni Maria isang milagro sapagkat siya ay birhen. Sa kanyang kapanganakan ng Panginoong Hesus ay milagro, miracle. Kasi birhen si Maria. Sa Revised Standard Version, young woman lang. Tagalog natin, gumaya, isang dalaga. Pero sa maraming mga versions, gumamit ng word na virgin, katulad ng sa King James Version. Another verse na mistranslated nila, Genesis 12:3, kung saan ay tinawag nila si Noah. Genesis 12, itong si Abraham, no? Na pinangakuan ng Diyos, una-una yung land promise, mapapasa kanya land of Canaan. And then mayroong tinatawag na seed promise tungkol sa binhi. Na sa pamagitan ng binhi ni Abraham, lahat ng bansa, lahat ng tao sa mundo ay pagpapalain. Ang tinutukoy niya, pamamagitan ng Panginoong Hesus. Pamamagitan niya. Ayan. Pero itong RSV ay kakaiba. Ito ang sabi niya, and by you, all the families of the earth shall bless themselves. Pamamagitan mo, Abraham, lahat ng mga sangbahayan sa mundo ay pagpapalain ang kanilang sarili. Paano yun? No? Yung mga tao mismo magpapala sa kanilang sarili. Sa King James Version ay sinasabi, and in thee, kay Abraham, shall all families of the earth be blessed. Pamamagitan ni Abraham, lahat ng pamilya sa buong sanglibutan ay pagpapalain. Ang tinutukoy ay ang Panginoong Hesus. Genesis chapter 3 verse 16, ang binhi ni Abraham ay ang Panginoong Hesus. Doon siya galing. Kaya sa pamamagitan ng Panginoong Hesus, lahat ng tao sa mundo pagpapalain. At sa Tagalog Bible natin ay ganun din, katulad ng King James Version. Genesis 9:20, sinabi, ito yung kay Noah na tinawag siyang first tiller of the soil, unang farmer, pero hindi Genesis 4:2,
mayroon palang nauna sa kanya na unang farmer. Sino? Si Cain. Kaya hindi siya dapat tawagin o hindi dapat tawagin si Noah na first tiller of the ground. Pero ginawa yan ng Revised Standard Version. Isang pagkakamali. Paano magkaroon ng first tiller si Noah kung mayroon pang nauna sa kanya na si Cain? At ganoon din sa King James Version at sa ang Tagalog Biblia ay kinikilala si Cain bilang ang unang farmer. Karagdagan na kahinaan ng Revised Standard Version, John 3:16. John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him shall not perish but have an everlasting life. King James Version, memory version. Pero sa Revised Standard Version, alam nyo nawawala? Wala na doon yung only begotten Son. Wala na yung begotten. Basta sinabi lamang, He gave His only Son. Small letters pa yung His. Only Son of God. Wala na yung na-memorize natin na King James Version na that He gave His only begotten Son. Ang natatangi. Sa isang Bible translation ay gumamit siya ng word na natatangi. Tanging anak. Wala na yun. Basta only Son lang. Sa King James Version, yun na nga. No? And then ang Biblia ay bugtong na anak lang din. Wala yung word na begotten Son. Hindi nila naisali yun. Pero marami sa mga nagbase sa textos, receptos ng mga translations ay ganoon, the only begotten Son of God. Kahinaan ito ng Revised Standard Version. Ephesians 1:1. Tumanggal siya ng isang salita na word na Ephesos. Doon sa sulat niya, Ephesians 1:1, Paul, an apostle of Christ Jesus by the will of God to the saints who are also faithful. Pero sa King James at sa Tagalog, mayroong dapat na word na Ephesos. Ayan, no? Matthew 19 verse 28. May idea ang Revised Standard Version ng isang millennium age. Sabi niya, Jesus said to them, truly I say to you, in the new world. Mayroon siya, new world. Ito yung idea ng mga premillennialists, yung naniniwala na mayroong literal na 1,000 taon maghahari ang Panginoong Jesus doon sa Jerusalem. New world. Parang itutukoy niyang new world. Samantalang sa King James Version, kahit na sa ating Tagalog Bible, ay wala namang new world na tinutukoy. Na when the Son of Man shall sit on His glorious throne. Alam yung idea ng premillennialist, yung naniniwala ng literal na 1,000 taon na maghahari ang Panginoong Jesus, literal siyang uupo sa trono, na literal na trono ni Haring David doon sa Jerusalem. Yun ang paniniwala nila. At parang sinasang-ayunan ng Revised Standard Version ayon sa translation niya sa Matthew 19 verse 28. Hindi dapat na ganon. Dropping sections of scriptures, at nabanggit ko na ito kanina, Mark 16:9-20, doon sa unang version nila, tinanggal nila yan, ginawa nilang na footnote, na ipaliwanag ko na kung bakit dapat na kasama yan. Kasi doon sa mga ibang mga manuscripts, maliban doon sa 4th century manuscript, ay nandun naman ang Mark 16:9-20. At yung mga sinasabi nila na mga historians na nagsabi na hindi yan bahagi, ay pinapabulaanan naman yan ng mga church fathers na mas naunang nabuhay sa kanila at mas malapit sila na nabuhay sa 1st century kung kailan isinulat. At sinasabi nilang bahagi iyan ng Gospel of Mark. Kaya noong next na edition nila, sinali ulit. John 7:53-8-11, tinanggal din nila yan. So may tuturing na kahinaan nila. Ginawa na lamang nila na footnote. At yung sinasabi ko kanina na di ba ang kanilang intensyon ay gawing modern yung English ng Revised. Pero sa prayer, model prayer, Matthew 6:9-13, hindi naman nila pinakialaman yon, as is pa rin yon. O kaya ang pagkakabasa, King James pa rin. O Our Father who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done. Dapat yon, your will be done, your kingdom come, hallowed be your name. Ganun sana kung modern English. So failure nila yon. And then ito pa, nagpapakita sila ng discrimination sa Panginoong Jesus. Na para ba yung sinasabi nila na hindi siya Diyos? O bakit?
Kapag yung archaic, yung lumang pronoun na thee and thou ay patungkol sa Diyos, ginagamit nila yon. Subalit kapag ito ay patungkol sa Panginoong Hesus, hindi naman nila ginagamit yung thee and thou, sa halip modern you. Ano ibig nilang sabihin? Kung thee and thou ay Diyos, ang you ay hindi. At ang Panginoong Hesus ay ginamitan nila ng you, so hindi siya Diyos. Parang ganun ang pinapalabas nila. Oo. Kaya ang mga revisers ay mayroong malaking pinapaliwanag patungkol sa pagka-Diyos ng Panginoong Hesus. At dinagdagan nila ng faith only. Di ba may denomination ngayon na ang paliwanag nila sa kaligtasan ay faith only? Gusto nila itong version na ito kasi nakasulat doon, Romans 11:20. That is true. They were broken off because of their unbelief, but you stand fast only through faith. So do not become proud, but stand in awe. Yan, sa Revised Standard Version mo lang mabasa yan. Sa King James, wala yung only. O sa Tagalog, wala rin yung lamang. Wala. Okay, so in conclusion, it is important to realize that this version will have to be studied out, and be sure to point out the places where it is weak or has made unwarranted changes. Mahalaga na alam natin ang mga kahinaan ng isang version. Hindi lang naman ng Revised Standard Version, lahat ng mga versions. At alam natin ano yung mga binago nila. So yun lamang ang ating point ngayon. Inalam lang natin. At mahalaga pa rin naman, no? Maaring hindi okay na ito yung study Bible ng isang tao, katulad ng ginawa ko sa Bible College noon, ginawa kong Bible study o study Bible ko, it was not wise. Until I was advised not to. At thirdly, ang Revised Standard Version and other versions ay okay, pwedeng gamitin na tulong sa pag-aaral natin ng Bible na katulad ng King James Version at American Standard Version and other versions of the Bible. Pag samasamahin natin yan, na i-check natin no, alin ang accurate, then we will have tamang pananaw sa isang talata, mga kapatid. So yan ang ating pag-aaral sa Revised Standard Version ng Bible at maasa po tayo na nakatulong po ito. Sabi ko nga, kung nais nating mapag-aralang mabuti ang ating Bible, ay dapat maging aware tayo sa mga translations ng Bible natin na ito. Sa English translations hanggang tayo makarating sa mga Tagalog translations po natin. So magandang gabi at pagpalain nawa tayo ng Panginoon.